Pagkatapos naligtas ni Rylan ang kanyang pamilyang Tang at sa pagpuksa niya sa pamilyang Wang at pamilyang Sito. Bumalik naman ang eksena kay Spring habang nakagawa nga ito ng barrier sa tamang oras para hindi sila tamaan ng atake ng hangal na si Gu, at wika din ni Spring kay Yuan na nagpapasalamat nga raw ito sa kanya dahil sa pagsadyap nito sa kanyang buhay, ngunit ang sinabi lang ni Yuan kay Spring na wag nga raw itong magpasalamat sa kanya dahil kung napaslang nga raw si Spring sino na nga raw ang gagamot sa kanyang lolo. Nagsalita naman rito ang hangal na si Gu, habang nagpapalabas ito ng kanyang aura na tama nga raw ang kanyang akala na inasahan na nga raw ni Spring na gagawa ito ng lihim na pag-atake sa kanya. Wika naman rito ni Yuan na kung bakit umaatake ang si Dragon Emperor kay Spring, hindi ba't magkasama pa silang lumalaban sa alon ng mga halimaw ilang minuto lang ang nakalipas. Ngunit bigla na lamang siyang hinawakan ng kanyang lolo para ipaliwanag kay Yuan, dahil ang lugar na ito ay ang pinakamataas na zone ng seguridad na may pinakamataas na antas ng pagiging confidential sa Blue Star, at seryoso niya din na sinabi kay Yuan na ito ay isang bagay na hindi nila dapat na malaman dahil ang nakakapunta rito ay hindi na nakakaligtas dahil sa batas ng Pinnacle Tower. Sa mga nalaman ni Yuan bigla na lamang itong pinagpawisan, habang si Spring ay napapasabi na lamang sa kanyang isip na ang narinig niyang Pinnacle Tower kay Yat-ikan ay ang tuktok ng bundok na ito ay konektado sa napakasekretong organisasyon na sinasabing pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ngunit wala pa itong masyadong kasiguraduhan kaya itatanong niya na lamang ito kay Yat-ikan. Kaya dali-dali niyang tinanong kay Yat-ikan na dapat nga raw ay ipaliwanag niya muna ang lugar na ito sa kanya dahil parang may kulang nga raw ang sinabi nito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang sumugod rito si Gu at naghahanda na nga ito ng napakalakas na atake habang sinasabi niya kay Spring na wala nga raw itong karapatan na malaman ang lahat dahil papaslangan na nga raw niya ito dito. Naramdaman naman ito ni Spring kaya dali-dali niyang inutusan ang kanyang Goldie Dragon Hound, sumunod naman rito ang kanyang Goldie Dragon Hound kaya dali-dali na itong sumugod para sabayan sa pag-atake si Gu, sa kanilang pagsasalpukan ng lakas. Naging dehado naman rito ang Goldie Dragon Hound ng ating bida dahil ang kaharap nila ay naka-fusion beast possession kaya talagang hindi magiging madali ang kanilang pakikipaglaban kay Gu. Pagkatapos nun, inactivate naman ni Spring ang kanyang Divine Eye of the Void kaya may napansin ito na isang bagay. At kasabay din nun, nagsalita si Yuan habang pinagpapawisan na ang atake nga raw ni Gu ay nawasak niya ang barrier ng Goldie Dragon Hound ng ating bida ng walang kahirap-hirap. At ito ba nga raw ang antas ng isang Realm Void? At wika din ni Spring sa kanyang isip, habang naghahanda na nga itong sumugod kay Gu, na parang may mali nga raw, dahil pagkatapos niyang basagin ang unang selyo, ang kapangyarihan ng Goldie Dragon Hound ay nag-breakthrough din sa Void Realm, kaya sila at ang lalaking iyon ay nasa parehong antas sa pangalawang baitang ng Legendary Rank. Kaya dapat hindi niya kayang basagin ang barrier ng kanyang Goldie Dragon Hound gamit lamang ang lakas. At wika din ito habang papabulusok na ito ng pasugod sa lokasyon ni Gu, na ang laban nga raw niya ngayon ay parang isang Transcendence Void dahil may kakaiba rito na hindi niya nalalaman. Kasabay nun, nakarating na ang ating bida sa lokasyon ni Gu, kaya dali-dali niyang ginamit ang kanyang Goldie Demonic Fist. Sinabayan naman ito ni Gu, gamit ang kanyang Dragon Coil Kick habang sinasabihan niya si Spring na hindi na nga raw gagana sa kanya ang teknik na iyan dahil nakita na nga raw niya ang galaw na iyan sa kanilang pakikipaglaban nila sa Beast King, kaya hindi na ito gagana sa kanya. At kasabay nun, nagsalpukan na sila ng kanilang mga makapangyarihang atake, at nagliwanag din rito ang mga mata ni Spring habang makikita natin siya na nahihirapan sa pakikipagsabayan kay Gu, ngunit hindi ito problema dahil kaya niya itong sabayan kahit na naka-Beast Fusion pa ito sa kanyang Astral Pet. At kasabay nun, ginamit naman ni Spring ang kanyang second form ng kanyang Demonic Fist kay Gu. Nagulantang naman si Gu, dahil napakabigat nga raw ng atake ng ating bida kaya napamura na lamang ito dahil hindi na nga raw niya maiiwasan pa ito, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, buong-buo naman sinalo ito ni Gu, kaya tumalsik na lamang ito ng napakalakas sa lupa. At wika naman ni Spring na masaya ba nga raw sila manatili sa ganitong lugar. Sinabi naman rito ni Yuan sa kanyang lolo, hindi nga raw nila sinasadyang guluhin ang lugar na ito, at maaari bang kumbonsihin ng kanyang lolo si Officer Gu na huminto na. At nakita niya mismo na tumutulong si Spring na labanan ang mga halimaw, at wala din siyang masamang intensyon. Ngunit sinabi lamang ng kanyang lolo na wala nga raw siyang karapatan na magdesisyon sa bagay na ito. Wika naman rito ni Gu kay Yuan, na huwag nga raw itong mag-alala,
matagal nang inaalagaan ng iyong lolo ang lugar na ito, at hindi namin hahayaan na masawi ang iyong pamilya, at mamaya ang matandang ito ang magbubura ng iyong mga alaala mamaya. Ngunit ang bata na ito na si Spring ay kailangan mapaslang dahil sa kanyang mga nalaman, kaya dali-dali na niyang winasak ang atake ni Spring na walang kahirap-hirap, at kasabay nun, nag-ipon naman ito ng lakas sa kanyang mga paa para puwersado itong makapag-atake patungo kay Spring. Sabi naman rito ni Spring sa kanyang isip, habang naghahanda na nga ito ng kanyang serious punch para sabayan ito sa mainit na salpukan, na sinabi ni Yat-ikan, ang bundok na ito ba ay isang uri ng anyo? Ikulong ang tanging dalawang legendary level na nilalang sa subkontinente, lihim na pinanatili ito sa loob ng maraming taon, at ano ba itong mahalagang porma sayon na ito? Kasabay nun, sabay naman silang sumugod sa isa't isa, kaya sa pangalawa nilang salpukan ay naging patas lamang sila, at nagsalita din si Spring kay Gu, hindi ko alam na ang parusa ay may iba't ibang antas. Kaya, nang tumawid kami sa Void Rift subcontinent, lahat ay naging ganap na gulo. At silang dalawang legendary big shot ay nagsasaya lamang sa lugar na ito. Ito ay isang walang kawang gawa. Sa mga sinabi ni Spring kay Gu, sinabihan niya naman ito na wala nga raw itong karapatan na e-provoke siya. At wika din niya na hindi na niya ibibigay pa ang iba pang impormasyon, mas mabuting mag-ipon ka ng lakas para sa laban, dahil papaslangan na nga raw siya. Sinabi ni Spring na wag nga raw magbiro si Gu sa kanya dahil siya nga raw ay isang legendary tier kaya hindi niya iyon magagawa sa kanya. Kasabay nun, inutusan na ng ating bida ang kanyang Goldie Dragon Hound na umatake, kaya sa ganun nilamon ng Gold Dragon Hound si hangal na si Master Gu, ngunit napigilan ito ni Gu sa pamamagitan ng pagbuka nito sa bibig nito, at wika din niya kay Spring habang nasa loob ito ng bunganga ng Goldie Dragon Hound, na ito ay isang walang kwenta, at hayaan niya nga raw mabigyan siya ng aral na hindi niya malilimutan. Kasabay nun nakawala naman rito si Master Gu, kaya dali-daling umatake si Spring ng kanyang Demonic Fist, habang naka-activate ang kanyang Divine Eye of the Void, at wika din ito sa kanyang isip, na iyon ang parehong teknik na ginamit niya upang masira ang depensa ng kanyang Goldie Dragon Hound at ang kanyang Divine Demonic Fist, kaya inutusan na niya ang kanyang Goldie Dragon Hound na dumistansya nga. Raw sila at umatake nga raw sila mula sa malayo, naghanda din rito si Master Gu ng kanyang range attack para sabayan ang gagawin nilang atake, habang nagpapalabas din ito ng astral power sa kanyang kamay, kasabay noon, nagkaroon naman rito ng napakalakas na salpukan sa ere, habang makikita din natin rito na parang pantay lamang kanilang salpukan. Sa kabilang banda, gumawa naman rito si Yat-ikan ng kanyang barrier para hindi sila matamaan ng mga nagsisibak sa na yelo. Sinabi ni Yuan sa kanyang lolo na ibang klase nga raw sila dahil ang laban ng dalawang legendary ay talagang nakakatakot, ngunit ang sinabi naman ni Yat-ikan sa kanya na si Spring nga raw ay hindi pa nga raw niya nalalabas ang kanyang buong potensyal sa kanilang laban. Nagulat naman rito si Yuan, kaya nagtanong ito sa kanyang lolo, na ang kapangyarihang inilalabas nila ngayon ay sapat na upang sirain ang buong base city. Sinasabi ba ng kanyang lolo na pinipigilan pa rin ni Master Gu ang kanyang lakas sa kanilang laban? Pinaliwanag naman ito ni Yat-ikan sa kanyang apo, na mukhang magkalapit lang ang kanilang antas, pero sa katotohanan, magkaiba ang lakas nila, dahil ang mga legendary level at supreme level beastmasters ay nasa ika-10 at ika-9 na antas, ayon sa pagkakabanggit. Bilang karagdagan sa hilaw na pisikal na lakas at antas ng kapangyarihan ng bituin, may isa pang tiyak na salik na nagdudulot ng agwat na ito. At ito ang eksklusibong teknik ng pagsasanay para sa mga legendary beast pet tamers ang pag-fusion kapag nagsasanib sa kanilang mga alaga sa labanan. Hindi lamang namamana ng mga Beast Spirit Masters ang kapangyarihan ng halimaw kundi pati na rin ang ilan sa mga kasanayan nito, ngunit nakakakuha rin sila ng isang espesyal na kakayahan batay sa mga katangian ng halimaw, na tinatawag na Elemental Harmony. Si Master Gu ay nag-fusion sa isang dual attribute na halimaw na may kakayahan ng tubig at laso na isang uri ng abyssal water. Ang kanyang kakayahang Elemental Harmony ng si King ay magagamit niya ang lahat ng kakayahan nito, at ang mga atake niyang batay sa tubig ay may dalang nakakalaso na kapangyarihan, na kayang mabilis na magpahina sa mga kalasag, baluti, at maging laman ng kaaway. Kung tamaan ng diretso, kahit isa pang legendary tier ang lalaban ay nahaharap pa rin siya sa panganib na walang magagawa. Sinabi ni Yuan, na hindi nga raw nakapagtataka na ang depensa ng Goldie Dragon Hound ni Spring ay ganap na nawasak, pero bakit hindi ginamit ni Spring ang fusion?
May plano ba siya? Narinig naman ni Spring ang kanilang pinag-usapan, kaya napasabi na lamang ito na anong araw ang plano. Dahil kakaunlad lamang niya sa legendary tier na antas kaya nahihirapan ito sa kanyang sitwasyon. Pinagmamasdan naman ni Ikan si Spring habang tuloy pa rin ang kanilang salpukan, na si Spring na raw ay kakaunlad lamang niya sa legendary tier. Kung ganoon, hindi nakapagtataka na ang kapangyarihan ng bituin ng batang ito ay hindi mukhang tunay na alamat. Sinasabi ba niya ganito ang itsura ng langit dahil sa Thunder Calamity? Isa pa siyang kalahating tapos na produkto, hindi pa nga siya dumaan sa pagsubok. Kasunod nun, nagtanong si Yuan sa kanyang lolo na kung pwede ba nga raw na humingi siya ng pabor sa kanya. Sinagot naman siya ng kanyang lolo na ilang beses niya bang kailangang sabihin sa kanya. Sa sitwasyong ito, wala siyang kapangyarihan. Kahit na siya isang alamat sa pangalan, wala akong tunay na kapangyarihan dito. Ngunit ang sinabi ni Yuan sa kanyang lolo, na mali nga raw ang pagkakaintindi nito, dahil ang gusto niyang gawin na pabor sa kanya ng kanyang lolo ay ang tulungan niya si Spring na matutunan kaagad ang Beast Fusion Technique sa antas ng Legendary Tier. Sa mga sinabi ni Yuan sa kanya, nagulantang na lamang rito si Ikan sa kanyang mga narinig sa kanyang minamahal niyang apo. Bumalik naman ang eksena sa mainit na laban, habang makikita natin ang resulta ng kanilang mga salpukan, na ang mga pag-atake ni Spring ay tuluyan na itong nawawasak ni Master Gu. Wika din rito ni Master Gu, ang kakaibang estilo niya sa santukan ay labis na makapangyarihan at mapang-api, halos parang tinamaan ng mortal yung may 10,000 libra. Sa kasamaang palad para sa kanya, kailangan niyang harapin ang kanyang Tridente ni Poseidon. Isang matinding suntok, kahit siya ay isang legendary tier ay mahihirapang tiisin ito. At kung lalaban ka mula sa malayo o malapitan, ang kanyang mga kamao ay walang talab kundi kalawangin na ito at bakal na scrap sa harap nito. Ito ay simpleng nalalapit na pakikibaka ng isang taong nakatakdang mapaslang sa kanyang mga kamay, at makikita natin ang ating bida na hirap na itong depensahan ang atake ni Master Gu. Bumalik naman kay Yuan habang kinukulit niya ang kanyang lolo na turuan ng araw niya si Spring ng fusion technique, ngunit narinig naman ito ni Master Gu. Kaya sinabihan niya ang mga ito na isang taksil, at sabay bitaw ng atake sa kanilang lokasyon, ngunit si Ikan ay pinigilan niya ito dahil tumatanggi nga raw siya sa pabor ng kanyang apo, ngunit huli na ang lahat dahil nakapagbitaw na ng atake si Master Gu kaya nawasak na ang barrier nila kaya laking pangamba na lamang rito ni Yuan. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, dumating naman sa tamang oras ang Purple Fire Dragon ng ating bida na si Blazacon, at walang kahirap-hirap niyang pinawalang bisa ang atake ng hangal. At wika naman rito ni Spring sa kanyang isip na kung wala ang Beast Possession ni Skelly, wala akong laban sa pinagsamang alamat, at ang Purple Hellfire Dragon na ito ay ganap na defensible, kaya wala itong pagkakataong magningning noon, at wika din ito na susubukan bang araw niya ang fusion technique na iyon. Sabi ni Ikan tanging nang ang mga nasa antas legendary tier lamang ang makakapag-master nito. At katatapos lang niyang makita ang pagliligtas niya sa kanyang minamahal na apo, baka medyo magiging mas mapagpatawad siya, at baka handa siyang makipagtulungan sa kanya. Ngunit ang akala ni Spring ay akala lamang dahil humingi ng tawad si Ikan kay Master Gu, natuturuan niya ng leksyon ang sinuman, maliban sa walang hiyang na si Spring, dahil ninakaw niya ang mga gamit niya at pati na rin ang teritoryo niya, at humingi ito ng pabor sa kanya na kung pwedeng siya na ang mag-asikaso kay Spring. Sa mga narinig ni Spring kay Ikan napapatawa na lamang ito sa kanyang mga narinig. Kasabay nun, nagtanong si Yuan sa kanyang lolo na kung mapapaslang si Spring hindi na nga raw magagamot ang pinsala na ito sa kanyang katawan, ngunit sinabihan naman siya ng kanyang lolo na hindi nga raw yun problema dahil gagaling din nga raw siya sa paglipas ng panahon, at wika din ito, pero kung pababayaan ko siyang mabuhay, kahit na bumalik siya sa rurok ng kanyang lakas, habang buhay siyang mahihirapan sa kanya, at hindi na makabangon muli. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, hindi niya sinasamantala ang pagkakataon na harapin siya ng personal, upang pasalamatan siya sa pagligtas sa iyo, kaya wala itong magagawa kundi ang hayaan sila na maglaban. Nagtanong din si Yuan tungkol sa Transcendence Void, dahil narinig niya nga raw ito na ang tungkol sa 4 na hari. Virtue Malefics, ang Panginoon ng Abyss, ang masamang Hexagon, at ang Transcendence Void, maaaring nakatakas na silang lahat mula sa Abyss. Ang Transcendence Void lamang ang Samira sa kalahati ng mga pangunahing lungsod sa subkontinente.
Natatakot nga raw siya na sa loob ng ilang taon pa ay hindi nila ito makakayanan. Pinagaan naman ni Ikan ang kalooban ng kanyang apo na, huwag nga raw itong mag-alala dahil makakaya nga raw nila iyon na harapin, ngunit si Yuan ay hindi naniniwala rito, kaya ang ginawa niya ay nakipag-usap na siya kay Spring sa pamamagitan ng astral communication, sabi niya kay Spring walang silbi ang pangangatwiran para sa kanya. Sa oras na makabawi siya ng lakas, patay na siya sa kamay ng Transcendence Void, at kailangan niyang makahanap ng ibang paraan para hikayatin siya, ngunit bago iyon may plano nga raw silang gagawin. Sumang-ayon naman rito si Spring, habang iniiwasan niya ang mga pag-atake ng hangal. Wika ng hangal kay Spring na wag na nga raw itong tumakbo dahil iisa lamang ang kahahantungan nito kundi ang kamatayan. Ngunit si Spring ay napangisi na lamang ito, at sabay gamit ng kanyang strike coordinate sen, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang nagkaroon rito ng napakalakas na atake sa kalangitan at patungo ito kay Master Gu. Madali lamang ito na iwasan ni Master Gu, habang pinagtatawanan niya ang ating bida dahil gumagamit nga raw ito ng pambatang atake. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, plano na pala ito ni Spring para mahulog ito sa kanilang mga plano, kaya sa ganon, nahawakan naman ni Spring si Master Gu ng kanyang demonic form. Sabi ni Master Gu na makakawala nga raw ito kaagad, pero sabi ni Spring sapat na nga raw ito para gawin ang kanilang mga plano, at kasunod nun, sinalubungan naman ni Yuan ang strike coordinates na pinalabas ng ating bida, kaya naghanda nga ito para gamitin ito sa kanyang sandata. Nangamba naman rito ang kanyang lolo na bumalik nga raw ito, at wag nga raw siyang makialam sa kanilang laban, kaya aakmal na sana itong pipigilan si Yuan. Nang pigilan siya ni Blaziken na umalis, wala naman nagawa rito si Ikan dahil mahina na nga ito sa kanyang mga pinsala. Nagtaka si Master Gu na kung para saan nga raw ang mga rakat na ito, ngunit sinabihan siya ni Spring na wag na nga raw itong magsalita at manood na lamang siya sa mangyayari sa kanya, at sabi din ito sa kanyang isip na may natatanging kakayahan si Yuan. Maaari niyang isip-sipan ang mga atake na may katangian ng apoy upang mapalakas ang kanyang sariling lakas ng atake. Noong nakaraan, sinipsip lang niya ang atake ng Purple Feather Divine Phoenix, kaya't hindi gaanong kapansin-pansin ang epekto, at sa ilalim ng proteksyon ng kanyang makapangyarihang dragon, hindi na siya kailangang mag-alala na mawawasak ang kanyang katawan sa pagsabog. Maaari niyang paulit-ulit na ganap na pisilin, at palawakin ang mga apoy hanggang maabot nila ang kanilang pinakamataas na potensyal. At kasunod nun, buong lakas naman na umatake si Yuan habang naglilisik ang mga mata nito sa apoy, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, ginamit ni Yuan ang kanyang final form Phoenix Blazing para gamitin ito sa pag-atake kay Master Gu, ngunit si Master Gu ay minaliit niya lamang ito, habang hawak-hawak niya ang atake ni Yuan, ngunit sa kanyang kaiabangan at kahangalan, buong-buo niya naman itong sinalo, kaya napasigaw na lamang ito sa sakit. Sa ginawa ni Yuan nagtagumpay naman ito na mahiwa ang katawan na hangal, habang si Spring naman ay natutuwa sa nangyari. At si Ikan ay nagulantang na lamang sa kanyang nasaksihan, kaya dali-dali itong humingi ng tawad kay Master Gu, na si Yuan nga raw ay isang batang walang kaalam-alam kaya patawarin niya nga raw ito para sa kanya. Hindi naman rito nakinig si Master Gu, kaya sumisigaw ito na wala nga raw ni isa ang makakaligtas sa kanila ngayon, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang ginamit ni Master Gu ang kanyang Beastful form ng kanyang Beast Fusion Possession na nasa antas ng Legendary Tier.